Hi guys, welcome to Learn Waking guys. So ayun, long time no see no, nawala tayong tutorial kasi po nagkasakit po ang inyong King Kai no. Ayan, so itong video na to guys ay hindi ko to i-share sa inyo para magpasikat. Gusto ko po i-share sa inyo para po maging aware din kayo katulad nitong nararanasan ko ngayon na nagka-pulmonya ako, hindi ko alam kung saan nanggaling. Kasi wala naman kaming history ng mga pulmonya katulad nito, no? So, first time na nangyari sa akin to. At kahit sabihin natin na ingat tayo sa sarili natin, guys. Ngayong panahon, hindi tayo makakasigurado sa araw-araw nating pamumuhay, no? Well, anyway, gusto ko lang i-share sa inyo itong nararanasan ko ngayon, kung saan nanggaling at saan nagmula. Bakit ako nagkaganito, no? Ayan, so kung makikita nyo guys, ayan, ang dami nating resita galing sa doktor, no? Ayan, dahil nagpa-check up tayo sa hospital na. Ayan, so nung una po na nakaramdam ako nitong una pag-uubo. Ayan, matinding ubo. At feeling ko basic lang eh. Ayan, dito to nagsimula. So, ikikwento ko lang sa inyo para maging aware kayo. Baka na isa din kayo sa nakakaranas katulad nito. Ayan, so, una kong naramdaman guys ay pangangati lang ng lalamunan. Tapos, basic, umiinom ako ng hot water. Nagmumumog ako ng hot water with salt. Pero, 1 week na siyang hindi naaalis. Tas yung ubo ko, patindi na siya ng patindi. Tapos, ang ginawa ko naman, yung hindi kasi talaga ako mahilig din mag-iinom ng gamot sa una. So, 3 days bago ako nagsimulang uminom ng gamot. 3 days ko siyang tiniis bago ako uminom ng gamot. At yung gamot na ininom ko na yun guys is galing din yun sa doktor na resita ko past few months ago lang din. So, kumbaga, inulit ko lang kasi halos pareho lang din naman yung nararamdaman ko. So, kung mapapansin nyo yung boses ko ngayon, guys, paus pa talaga. Kumbaga, hindi pa siya maayos kasi nga, sa kakaubo ko nga, ayan, kaya nanggaling doon. Yun. So, uminom ako ng gamot para sa pampatunaw ng plema at para sa ubo. Hanggang sa inabot ako ng 1 linggo na. At maliban po dun guys, ay nagpa-check up din ako sa private na doktor. Hindi ako pumunta sa hospital, pumunta ako sa private doktor para magpa-check up. At same lang din na gamot yung naresita sa akin. So, syempre, kung may iniinom na tayo guys, sasabihin natin yun sa doktor natin kung ano yung mga gamot na ininom natin. No? Ayan. Excuse me. Meron akong ganito guys kasi para safe yung ating lumalabas sa bibig natin, no? Tapos, inom lang tayo ng tubig. Dapat yung mga gamit natin guys, tayo lang gumagamit. Hindi natin pwede ipagamit sa family natin. Para yung sakit natin, hindi nahahalo or na-share pa sa iba. Tapos palagi tayo magmask, no? So, dahil ako lang naman nandito sa bahay ngayon, wala akong mask. Pero pag may tao sa paligid ko, nagmamask ako, guys. Ayan, so, balik tayo dun sa topic natin kanina, na nagpa-doktor naman ako. Ayan, so, same gamot lang po yung niresita sa akin. So, ikwento ko na lang to sa inyo, guys. Hindi ko na pinakita talaga yung pinakaunang kung saan ako pumunta, ganon, na doktor. Well, so, uminom ako guys, na-continue ko, more than 1 week na akong umiinom ng gamot, pero yung plema ko, nawala siya, pero yung ubo ko, hindi talaga siya nawawala. Grabe, ang tigas ng ubo ko, tas sa gabi hindi ako makakatulog, pag nahiga ako guys, inaatake ako ng grabing tinding ubo, tapos, nakatulog ako ng nakaupo. So, yun yung situation ko, nakasandalaw na ganyan. Tapos,
dahil almost 1 week na at nananakit na yung mga gilid ko sa kakaubo, yung ulo ko parang puputok, tapos yung likod ko parang matatanggal, yung dibdib ko halos naninikip na no, sa ubo. Nagpasya na akong pumunta talaga sa hospital. So, nung pumunta ako sa hospital guys, ang advice kaagad sa akin ng doktor is magpapakonfine. Magpapakonfine na po sa hospital kasi hinihingal na po ako. Hinihingal na talaga ako sa ubo at halos hindi na ako makahinga sa kakaubuan mo. So, ang ginawa ko guys, nakiusap ako sa doktor na kung pwedeng mag-outpatients na lang ako. Hindi na ako mag-confine. So, but make it sure na masunod mo yung advice ng doktor kung sa bahay ka magagamot. So, sinunod ko naman po ng tama. Tapos, ayun, pinaprepare lang ako ng doktor ng nebulizer. Ayan, dapat may nebulizer tayo sa bahay, no? Tapos, ayan, katulad nito guys, may nebulizer tayo dito, pampausok sa atin. Ayan. Tapos, yung mga gamot po, ayan, binili natin lahat kung ano yung nakaresita dito. Ayan, hanggang dito po yan. Lahat po. Tapos, susundin natin yung formula or yung paano inumin yung gamot. Lahat. So, sinunod naman natin guys, no? Ayan. 2 days na akong naka-outpatients ngayon. Naka 2 days na ako sa bahay. Sobrang malaking improvement po yung naranasan ko ngayon. Kumbaga, nawala na yung matindi kong ubo, na nakakahinga na ako ng maayos, na iibsa na yung sobrang pag-ubo ko nga, ano. Tapos, ito, mga gamot natin guys, ayan, ang dami nito, 21 tablets. Tapos, ito yung hinihigop naman. Ayan, ito yung hinihigop naman. Ayan, gamot din to guys. Tapos, ito naman, ito yung para sa nebulizer. Yung laman nito guys, ganito yun, oh. Ayan, liquid to sa loob. Kasi higupin natin dyan sa nebulizer, Ayan, ituturo ko sa inyo paano gumamit ng nebulizer, paano gagamitin itong hinihigop, para ma-share ko rin po sa mga viewers natin. Ayan. Tapos, ito may mga gamot tayo. Ayan. So, sobrang malaking tulong kasi ngayon nakahiga na ako guys ng lapat ang likod ko. Nakakahiga na ako ng diretso at hindi na ako inuubo ng inuubo. So, nakakatulog tayo ng maayos guys. Tapos ito 3 araw ko lang to iniinom once a day. Merong mga gamot na once a day, merong mga gamot na 3 times a day. Ayan. So, malalaking tablet to lahat, no? Yan. Ito yun. Tapos, syempre, kung kayo po nakakaranas ito guys, huwag tayo basta-basta uminom ng mga gamot. Kailangan talaga natin magpa-check sa ating doktor or pumunta tayo sa hospital, no, para magpa-check up, para malapatan kayo ng tamang gamot. At ito naman, yan, itutunaw natin sa tubig to. Yan. So, maraming gamot. Basta, tiisin lang natin lahat guys kung ano yung advice ng doktor. At susundin lang po natin kung ano yung mga sinasabi nila para po mabilis tayo makapag-recover. So, itong case ko ngayon guys, no, is pulmonya. Nagka-pulmonya ako. Ibig sabihin ng pulmonya, marami masyadong plema sa part ng baga ko, no. Kaya, yun yung nagkukos ng ubo. Tapos, parang may bara yung daanan ng hangin. Kaya, yun yung pagpaninikip ng dibdib ko at parang naghahabol ako ng hininga. Dahil yung ugat natin, may bara na mga plema. Ayan, so, yan po yung update for today. Ayan, so, update ko ngayon. Update ko ulit kayo for another day, no? Ayan, para naman ma-aware kayo dito sa maraming cases ng lalong-lalo na yung walking pneumonia na tinatawag guys. Ayan, walking pneumonia. So, yung mga awareness guys, anong ba dapat nating mga gagawin at ano yung pag-iingat na gagawin natin.
no? So, abangan nyo sa ating next vlog, sa ating next video, kung ano yung mga pag-iingat na dapat natin gagawin. So, see you around.